Okay, what this slide is telling us is that yun nga there is an admission coming from Miss Junila Castro as a member of Lino Blast Command, and that she was relating that story that kasama siya doon po sa enkwentro sa well, hindi ko po na ano kung Bataan or Bulacan, ano, but that was in 2021. So later on, we will show to you the handwritten affidavits also of the two. Uh, Again, ano, validating that statement of Miss Junila Castro. Here we can see that they were not forced to make sworn statement, no, after this one. So on the screen, you could see that the oath is being administered by the PAO lawyer, si Attorney Bagay po ng Region 3. And very important, in the presence po ng mga magulang ni Jed, ni Miss Jed ni Miss Jed Tamano, nasa likod po, no? So what is being shown here is that they were uh, the affidavit was validated and voluntarily admitted, ano, yung mga statement doon by the two ladies in front of the PAO lawyer and the parents of Miss Jed Tamano. Dito po makikita natin yung representative from the Commission on Human Rights Region 3. Kinausap din po sila, no? Sila lang doon to check on the safety and well-being of Jed and Julina. So ito po yung pinapakita natin dito sa slide na to. All right, next is yung pong mga handwritten affidavits nung dalawang bata, and I would like to give emphasis on on certain very important contents of first yung pong written affidavit ni Jed Tamano. Meron pong dalawang ano to, no, pero yung isa transcribe lang, computer printed, but the contents are the same. But this one, as was told by our lawyer friends, mas may diin, no, mas truthful yung mismong handwritten na affidavit po ng isang nag-execute ng kanyang affidavit. So shown on the slide is the handwritten affidavit of Miss Jed Tamano. Among the things that she claimed here is full-time na organisador noong huling linggo ng Mayo taong 2023 at miyembro ng Kabataang Makabayan. She also alleged that buwan ng Hulyo ay nagkaroon ako ng kasama na si Jaja. Yung pong alias Jaja turned out to be Miss Junila Castro. So meaning nung Hulyo lang po sila nagkakilala ni Junila Castro. At nabanggit din sa affidavit na yan ay napagpasyahan naming kausapin ang isang masa na kontak ni Jaja sa Pampanga upang sabihin ang aming planong umalis sa kinabibilangang organisasyon at kalaunan ang pagsurrender sa otoridad. At ang mga binigay niyang rason dito ay panganib sa aming seguridad, personal na rason, at binanggit din dito ni Jed na sumusuko ako sa mga otoridad dahil sa banta ng kapahamakan ng ibang grupo na galit sa amin, paghihirap at stress, pangungulila ko sa aking pamilya sa 3 buwan kong pagkilos upang makapagbagong buhay, makapasok ng trabaho, at pagsama sa aking pamilya. Tinitiyak ko na hindi na ako sasama sa mga grupo sa hanay ng CPP, NPA, NDF. Ito po yung kanilang kay Jed, ano? And then kay ano naman, kay Julina, salient points sa kanyang sinumpaang salaysay ay binanggit niya na, and I quote, "Hindi totoo ang mga balita na may dumukot sa amin, kundi tumakas kami sa mga dati naming mga kasamahan." Sinabi niya na may 4 na taon na akong nasa kilusan.
organisador sa kabataan, naging hukbo, meaning nag-NPA po siya, at huli ay naging organisador ng mga mangingisda. Umikot ang buhay ko sa hirap at pangamba. Hirap dahil sa gutom, pagod, lungkot, sa pagkawalay sa pamilya at sa trabaho. Pangamba dahil sa araw-araw na pagtatago, higit pa nga unti-unting lumilitaw sa akin na wala namang patutunguhan ang lahat ng paghihirap na dinanas at dinadanas ko kung magpapatuloy pa ako sa kilusan na pagtanto kong ayoko ng ganitong buhay. Binanggit din ni Julina na balak na kaming trabahuhin ng grupong RHB, isa sa kalabang grupo ng NPA. RHB, kung hindi ako nagkakamali, ito yung revolusyonaryong hukbong bayan na hindi tugma sa paniniwala ng mga NPA. And lastly, she claimed also na ibinabahagi ko kay Rian. Yun po yung koda ni Jed, Rian. Ibinabahagi ko kay Rian ang balak kong tumakas at dahilan nito, ipinaliwanag ko sa kanya na huwag na niyang hayaang masayang ang buhay niya katulad ng nangyari sa akin, hanggang sa nahikayat ko siya na sumama sa pagtakas ko. Muli, pinabubulaanan ko ang mga balitang may dumukot sa amin, etc. So it was signed by themselves, and then it was also signed by I believe Reynante Bautista is the mayor of Angat in Bulacan. So those are the affidavits and those are the things that we have at the moment na nagpapakita po that yung claim nila na under duress yung kanilang pag-execute ng affidavit at yung mga circumstances na nangyari even before the conference, all the commitments na matutulungan yung dalawa were all there, So with that, I end my presentation, and may we now transition to the showing of video clips also of the interview of Jed's stepfather, Mr. Manalastas, and a video clip of the interview of Attorney Acosta of PAO. So that's it, Mr. Moderator. Thank you for the opportunity. I'll be ready. I will be ready later on for the during the open forum. Thank you. Okay, sir. Thank you very much. That's ladies and gentlemen, that was Undersecretary June Torres, the Executive Director of NTF-ELCAC.